pagpapakababa at pagpupuri muli sa oras na ito, ang kadakilan, ang kabutihan ng Diyos na lumalagi. Amen. Marahil ang tao ay nagbabago, marahil ang komunidad na ito ay nagbabago, maging ang mundo ay may pagbabago. Ngunit ang banal na kasulatan, mga kapatid, ay kailanman ay hindi nababago. Mananatili ang pangako at ang salita ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya nakila ang Diyos sa bawat isa, mga kapatid, na patuloy na nag-iingat sa bawat isa. Ako man din ay nung nakarang araw, nakaranas ako ng nahilo ko. Sabi ko, siguro sa puyat din. Siguro dahil nga may ilang gabi na napuyat ako dahil minsan Sister 50 alas 10 o alas 11, minsan alas 10, alas 11, tapos kinaumagahan, alas 4, gising na kami. Kaya yun siguro ang dahilan. Hinitignan ko naman kung baka tumaas na yung BP ko. Hindi naman din ako nagpa-test. Pero ako naman kasi naiintindihan ko yung sarili ko, kaya hinayaan ko na lang. Ngunit okay naman hanggang ngayon na puri ng Panginoon. Yung heat stroke ang sinasabi nila na matindi, delikado pala. Pinapakiramdaman ko yung sarili ko kung nagka-cramps ba o namamanhid. Wala naman. Tulog lang, kulang lang ng tulog siguro, mga kapatid. Kaya sinisikap ko din na abutin ng Diyos, mga kapatid. Na ibig kong sabihin, abutin, ibig sabihin yung pag-aralan ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ay ang Diyos. Amen. Mga kapatid. Ngayon kung sinasaliksik mo ang salita, ibig sabihin, inaaral mo, sinasaliksik mo ang Diyos. Kung paano nagpanukala at sa pamamagitan ni Kristo. Yun ang mukha, mga kapatid. Kaya tanong nga ako ni Pastor na napakahirap din yung isang tagapagturo o nagbubulay-bulay ng salita. Hindi ko alam kung anong ituturo. Lahat yan, hindi nila alam kung anong ituturo sa susunod. Naniniwala ako, mga kapatid. Dati-dati, may libro ako eh. Yung pattern ng Biblia, mayroon doon. Yung ready na lang, babasahin mo na lang. Mayroon ng pattern yun, kung anong ituturo mo. Magmula nung narinig ko yun, yung mga pagtuturo, hindi na po ako kumukopya doon. Kung ano na lang yung babasahin ko na lang, kung ano yung ipahayag ng isang Espiritu, yun na lang, mga kapatid. Ganun pala, mga kapatid. Hindi ko lubos maisip na tama lang yun, yung ang nagsasalita ay hindi yung nandito sa harapan ninyo. Kasi kung nandito sa harapan ninyo, ayaw na ayaw ni iwang pastor natin yung theology. Yung divinity, mga theology na yan eh. May format talaga pala yan, mga kapatid. Kaya puri ng Panginoon. Kaya kagaya po na isang mangmang, hindi na kailangan ng format, mga kapatid. Kasi ang Diyos ang nagsasabi kung ano dapat nating sabihin, mga kapatid. Kaya puri ng Panginoon. Kaya magbabasa na ako, mga kapatid. Marami pag sinabi. 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. Praise God. Baliktad pala. Chapter 3 pala, verse 1. Yun. Tama ba? Tarang muli ako. Ang ikalawang Thessalonica. 2 Thessalonians chapter 3. Tama. Praise God. Katapos-tapusan, mga kapatid, ay inyong idalangin kami upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap at lulatin nawa na gaya rin naman sa inyo. Sabi ni Apostol Pablo ito, mga kapatid. Okay, verse 2. At upang kami ay maligtas, ligtas sa mga taong walang katwiran at masama. Tingnan nyo, mga kapatid, yung mga sinasabi. Sapagkat hindi lahat
ay mayroong pananampalataya. Verse 3. Ngunit tapat ang Panginoon na magpatibay sa inyo at sa inyo ay mag-ingat sa masama. Verse 4. At may pagkakatiwala kami sa Panginoon tungkol sa inyo na inyong ginagawa at gawin naman ang mga bagay na aming inuutos. At patnubayan nawa ng Panginoon ang iyong mga puso sa pag-ibig ng Diyos at sa pagtitiis ni Kristo. Aming inuutos nga sa inyo mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoong Kristo na kayo'y magsihiwalay sa bawat kapatid na lumalakad ng walang kaayusan at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin, sapagkat kayo rin ang nakakaalam kung paano kami ay iyong dapat tularan, sapagkat kami ay hindi nagugali ng walang kaayusan sa inyo. Ni nagsikain man kami ng walang bayad ng tinapay ng sinuman, kundi sa pagpapagal at sa pagdaramdam na gumagawa gawin araw upang kami ay huwag maging pasanin sa kanino man sa inyo. Hindi dahil sa kami ay walang karapatan, kundi upang kami ay mga kapagbigay sa inyo ng isang uliran upang kami ay iyong tularan. Sapagkat noon pa man kami ay kasama ninyo, ay aming inutos sa inyo kung ang sinuman ay ayaw gumawa ay huwag din na kumain. Sapagkat aming nabalitaan ang ilan sa inyo na nagsisilakan ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam. Medyo sira ito, mga kapatid, sa mga bagay na iba. Sa mga ayon nga ay aming inuutos at ipamanhid sa Panginoong Jesucristo na siya ay magsigawang may katahimikan at magsikain ng kanilang sariling tinapay. Ngunit kayo'y mga kapatid, huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. At kung ang sinuman ay hindi tumatalima sa aming salita sa mamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ang taong yaon upang huwag kayong makisama sa kanya nang siya ay mahiya. At kayo ba, huwag ninyong ariin siyang kaaway, kundi inyo siyang palalahanan tulad sa kapatid. Ngayon, ang Panginoong din kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sumainyong nawalhat. Ganyan na muna mga kapatid. Praise God. Ibalik mo sa verse 2. Maliwanag na mga kapatid. Kailangan paliwanag. Ito ang gusto kong bigyan ng pansin. Na upang kami maligtas sa mga taong walang katwiran at masama, sapagkat hindi lahat ay mayroong pananampalataya. Verse 3. Ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at iyo'y mag-iingat sa masama. Alam nyo mga kapatid, ito ang kailangan natin sa panahon. Masama ba ang tao? Hindi tayo masama, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga tayo tinubos ng Diyos. Kaya tayo tinuturuan ng Diyos sa banal na kasulatan. Siguro ang term sa atin ay nagkakamali. Pero tandaan ninyo, hindi tayo masama. Palakpak naman mga kapatid. Palakpak kayo. Totoo po yun. Sa verse 2, ibalik mo. Alam nyo mga kapatid, sa mundong ito, sobra ang verse 2. Sobra ang walang katwiran. Ang mga taong walang katwiran at masama. Napakadami po yan mga kapatid. Kahit na ipilit mo yung katwiran ng Diyos, kahit na ipilit mo yung tama na lang, isabihin na lang natin, hindi salita ng Diyos. Yung katwiran na tama sa tao, siguro batas ng tao, hindi pa rin maunawaan. Alam nyo, maraming pagkakataon na rin siguro sa buhay ninyo na iningatan kayo ng masama. Tao ito hindi espiritu Hindi bang takot sa masamang espiritu? Yung hindi nyo nakikita. Multo na yun mga kapatid. Takot ba kayo? Sabi nga nila, mas okay daw yung multo kaysa sa tao.
Mas matakot ka sa tao kaysa sa multo. Sigurado kayo, mga kapatid? Oo. Ako, nakakita na ako ng multo ilang beses na, pero sa mukhaan hindi pa. Pero likod, tagilid, maraming beses na. Kaya lang nawala. Parang naipasa ko yata kay Sister Tinti yung third eye, sarado na. Oo, maraming beses na nakakita ko. Yun ang sigurado na mas mabuting katabi mo ang multo kaysa sa katabi mo ang masamang tao. Sa totoo lang, mga kapatid. Maalala ko nung mga kabataan ko, mga kapatid. Sabi nila, takot na takot kami sa lasing. Sa totoo lang, pag nung bata ko, nakakasalubong ako ng lasing. Alam nyo kasi yung mga tao noon, mga superior sa mga bata. Kahit na walang ginagawang bata, minsan, oy! Uy, 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 uy! Huwag kayong magtabay-tabay, parang ngayon sabihin mo sa bata yan, ay pagmumurahin ka ng bata ngayon, mga kapatid. Sigurado yan. Kaya very superior yung mga tao noon. Kaya pag nakakasalubong ako ng lasing, kasi nga minsan sa tulo ng mga magulang din noon, uy, huwag kang sa mga lasing ha, umiwas ka kasi delikado ang mga yan. Ay baka, kasi basta-basta na lang silang namamalo kahit na hindi nila kilala yung mga tao noon. Kaya, minsan nakasalubong ako ng mga lasing na, kasi ang paglalasing noon, hindi gabi actually. Yung mga tao noon, nagiinom na sila ng mga alas 3, alas 2. Kaya pagpatak ng takip silim, yung nag-aagaw na kabilungat, takip silim, umuwi ng mga yan. Hindi ko alam kung nakakita na kayo ng lasing na mas marami yung atras kaysa sa abante. Oo, totoo yun. Minsan, nakita ko talagang isa ang abante niya, 3 atras. Sabi ko, hindi makakarating sa bahay niya. Totoo nga, hanggang sa matulog na lang sa tabi ng kalsada. Ngayon, high-tech na yung mga lasing ngayon. Nakamotor na, hinahatid na sa mga tortodor ang tawag nila doon. Ito na yung asawa ko, lasing na. High-tech na sila. Hindi kagaya noon, bihira pa kasi ang motor. Mga kalesa pa na. Ihatid mong kalesa, mahirap. Ikwan yung kalesa sa kabayo kaya hindi ihanahatid. Kaya makakita ka ng lasing talaga noon, mas maraming atras kaysa yung abante. Minsan makakita ka lang, nandiyan lang sa kalsada, hindi siya makakarating sa bahay. Sigurado yan. Yun yung alam kong masama noon. Nung kabataan ko, talagang yun ang nakuha ko na masama. Pero ngayon mga kapatid, ay napakadelikado ang panahon. Yung taong walang kontiran at masama, napakadelikado mga kapatid. Kaya nga, salamat sa Diyos at may lugar na kung saan hinahanda ng Diyos para sa mga mabubuti, mga kapatid. Na masalubong mo man kahit anong oras, madaling araw, brother, kumusta? Di ba? Ngayon, makasalubong ka ng kuwan ngayon, alam ko delikado mga kapatid. Sari-sari, salubong nga, may nababalita, hindi ko alam kung gaano katotoo yun. Naghaharang daw sila ng mga sasakyan, mga tao. Sabi ni Sister Jerry, hindi ko pa naman na... Kaya palaging may checkpoint yan sa papuntang lubong, doon sa may wheel rider na gasolinaan. Doon palagi sila nag-checkpoint. Kasi nga may napabalitang parang mga hindi ko alam o adik-adik o ano na kinupan nila yung tao. Tama ba? O parang ano, hold up, hindi ko pa natsambahan. Kaya nung nabalitaan ko, kasi sinusundo ko si Sister Tinti ng gabi na, mga 9:30 o alas 10. Sabi ko naman, parang wala naman, parang hindi ko naman natatsambahan. Huwag naman sanang matsambahan ko. Kasi may hinabol daw yung kaklase niya. O hinabol. Doon sa amin sa papuntang lubong, tignan niyo, wala namang ginagawang kwan. Talagang hindi ko alam. Hindi nahabol. Ay, maganda yung motor niya. Mas mabilis kung magandang motor mo, yung mga mga rider o sa kaya mga NMAX ay mabibilis sa mga yan. Tumatakbo ng 120 yan kahit na nakasingle. Ay, sa bilis nun. Kaya mga kapatid, ito yung dapat nating pasalamatan sa Diyos.
sa ating panahon, kung hindi nyo namamalayan, hindi ko alam kung hindi sa paningin nyo mabait pa rin yung mga tao ngayon, hindi ko alam. Parang pelikula lang yan mga kapatid, na yung isang bida ay pinakain niya na lahat-lahat, yung kasama niya, yung pala, siya palang magtatry doon, palang magkukuhan doon sa tao. Parang ganon yung eksena mga kapatid. Dahil nga, yung panahon natin, nasa huling panahon na tayo mga kapatid. Kaya, pasalamat ako sa Diyos, maging tayo mga kapatid. Dahil, iniingatan tayo, verse 3, sa taong masama. Ngayon, ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at sa inyo ay maging ingat sa masama. Kaya totoo din pala yung may anghel ka siguro. Sinong may gusto mga anghel sa tabi nyo? Mag-iingat kasi hindi naman yung Diyos ang mag-iingat sa atin. May anghel talaga yan. Hindi naman lahat tayo napaka-social nyo naman kung ang Diyos mismo magbantay sa inyo. Ay kayo na, mga kapatid, anghel. Kasi sabi doon saan ba yun? Sa Psalms, chapter kung yata yun yung 37:7 yata yun 34:7 pala, ang baliktad yun, mayroon doon, sige, tingnan mo. Ayan ang anghel ng Panginoon ay humahatong sa buong palibot nang nakakatakot sa kanya at ipinagsasanggalang sila. Yan yung sinasabi ko na pag-iingat ng Diyos sa mananampalataya. Yan ang hingin ninyo, yan yung palaging ipanalangin nyo mga kapatid. Kasi tayo ay nakatakdang tumawid. Ay, pag hindi kayo iningatan ng mga ngilin nyo, hindi na kayo makakatawid mga kapatid, baka patay kayo. Kaya, yan yung ipanalangin nyo mga kapatid sa ating Panginoon, na ingatan tayo. Hindi lang tao ang kalaban natin, hindi nyo ba alam? Maging ang salot. Ano bang uso na naman na salot? Bulutong. Salot. Mga salot ba yung bulutong sa Biblia? Diba? O yung ito yun, salot sa term ng Old Testament, yung mga bulutong, yung mga banang sa balat, salot ang term nila dyan. Hindi lang natin alam. Ay, pag natamaan ka niyan, yung bulutong, siya ka asul na burok. So, ito lang. Hindi totoo yun. Kasi, naranasan ko na ay talagang matindi yan. Alam niyo ba kung nakakamatay po yan? Kung mali yung kwan ninyo, mamamatay kayo dyan. Dapat tama yung medication mo dyan. Dapat uminom ka ng paracetamol at saka antibiotic. Kung hindi, kasi kung matanda ka na, yung matitrigger yung high blood yan. Yun ang ikakamatay mo, hindi doon sa bulot. Marami, salot, marami tayong dapat na ipasalamat sa Diyos na pinag-iingat tayo, hindi lang sa masama, maging ang panahon, yung mga kalamidad. Itong heat stroke, consider na parang kwan ito, disaster ito natural ito ang term nila kasi nga sobrang init. Maraming hindi lang natin alam. Ay, pag natamaan ka, kaya swerte ng mga construction. Yung mga nagko-construction, alam nyo, matitibay. Oo, matitibay sila. Tayo mga nasa aircon lang naman ako pag nasa sakyan. Mahina. Baliktad, yung mga na-expose sa mga mainit, sila yung matitibay. Yung mga nasa loob ng bahay, sila yung mahihina. Gusto kong magpuputi rin mga kapatid. Kaya hindi ako nag-iipos sa araw, pero wala talaga. Walang pag-asa mga kapatid. Kaya okay na rin sa akin itong ganito. Kaya yun po mga kapatid. Praise God. Mayroon pang sinabi dito mga kapatid sa saan ba yun? Sa baba. 12 yata yun, 12. Etaso mo. Yun. Sapagkat aming nabalitaan na ang ilan sa inyo ay nagsisilatan na walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa kundi mapakialam sa mga bagay ng iba. Medyo sira ito. Bakit si Pablo marami siyang sinasabing ganito mga kapatid, na walang kaayusan?
Mahirap ipaliwanag din. Siguro, hindi naman masamang magtanong eh. Mga kapatid, okay lang naman yun, yung nagtatanong ka sa mga bagay-bagay na nakikita mo. Di ba? Ayan o. Kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Siguro, kung ang mga leader naman, maganda naman yung kanilang layunin. Ang manggagawa, maganda naman ang layunin. Mag-submit po tayo mga kapatid. Hindi tayo doon na kukuha yung kaguluhan mga kapatid. Sapagkat lalabas na pag sa mga sinagoga, yung sa mga meeting, pag ikaw ang mareklamo, lalabas na ikaw ay magulo. Tama ba? Parang ganon. Parang ikaw ang titignan ka ng mga lahat ng tao na nagtatanong ka lang naman, parang ang gulo-gulo naman itong kapatid na ito. Pero karapatan mo yon dahil nga gusto mong linawin lang yung mga bagay. Pero siguro ito yung kaguluhan na sinasabi dito, it is in characteristic ng isang tao mga kapatid, na mapakailam sa mga bagay ng iba. Yun yung ibig sabihin mga kapatid. Kaya yun mga kapatid, purihin ang Panginoon sa umagang ito na yun ang hilingin natin. Huwag niyong hilingin na bigyan kayo ng maraming pera, bigyan kayo ng maraming kung ano-ano. Kasi ang hingin niyo yung pag-iingat ng Diyos. Sapagkat lahat na yan, pati kalakasan ng katawan, kagaya ng ang puhunan mo katawan, kalakasan ng katawan. Hindi ka naman makakapagtrabaho kung may sakit ka. Diba? Yung term na masama, maraming ibig sabihin po yan mga kapatid. Kaya purihin ang Panginoon dahil nga siguro sa aksidente hindi na mabibilang din siguro sa akin na muntik-muntikan na. Muntikan na lang, hindi talaga yung major. Yan yung pinapasalamatan ko, lalo na sa mga driver. Talagang masasama ang driver sa Pilipinas. Alam ng mga driver niyan. Purihin ang Panginoon. Isang magandang umaga sa ating lahat. Praise God. Lagi tayong dumulog sa Panginoon. Amen. Ng kanyang pag-iingat. Yung 34:7 nga ng Psalms, ay hingin natin lagi na tayo ay bantayan ng anghel o ng spirito para iwas tayo sa mga masasama. Amen. Lalo na yung mga masasama na nga wala pang katwiran, walang sinusunod na pataas, walang anumang bagay na matuwid sa kanya. Siya lang kung anong gusto niya gawin, yun lang natin matuwid. Kaya hingin natin lagi sa Panginoon na alisin tayo, ingatan tayo sa mga ganong bagay. Sapagkat dito sa sanlibutan ay talagang hindi natin alam ang takbo ng kalooban o ng isip ng tao. Kaya mabait, kaya pag sinugpon, lalo na pag mayroong spirito ng alak, hindi mo na kilala. Kilala mo nga, pero pagka may spirito na ng alak, hindi mo na kilala. Pati ikaw, tinatanong. Yan ang pangalan ng sanlibutan. Sabi nga nung sa 1 Timothy 3:1, gawin natin. 2:1, yung perilous time. Para ako mapangalan. 2 Timothy 3:1. Ayan, dapat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating mga panahong mapanganib.
Sa huling araw, darating ang panahon mapanganib. At siyang nangyayari. Amen. Lahat ng mga bagay ay pareho, vice versa. Mayroong ikabubuti, mayroong ikapapahama. Amen. Nakamula din naman ang karunungan ng tao ay lalago. Ito ay sa ikabubuti rin para sa mga bagay-bagay. Pero magiging kapahamakan din naman pag hindi maganda ang kung hindi nagamit ng tama, kapahamakan din naman. Kaya ito ang panahon mapanganib. Napakarami ng mga ang mga missile na invento nila noon for peace, para sa kapayapaan, dahil palakot sa mga bansang mahina. Pero ngayon, wala na, lahat meron na. Wala nang takot, talagang panahon mapanganib. Anytime, mangyayari mga bagay na hindi natin inaasahan. Yan nga, ang China. Talagang konti-konti. Mga ilang ano na lang yan. Hindi natin alam. Gumagawa na ng hakbang ng ang China. Talagang nanunutin na. Kaya lang, ang Pilipinas walang magawa. Ini-insist na ng Amerika yung kanilang joint tawag doon, yung mutual agreement nila. Pagsumbong lang ang Pilipinas, kikilos ng Amerika. Ayaw lang ng Pilipinas, ayaw ng Pilipinas. Pinagtitibay ng Amerika yung kanilang mutual agreement. Yung kanilang mga exercises, gagawin natin yan, magsumbong lang ang Pilipinas. So, hindi pa ginagawa ng Pilipinas. Hindi pa niya, siguro para makaiwas muna sa mga gulong mangyayari. Pero, ang nagiging natin, huwag na muna, dumating na o ano. Bahala na, kalooban ng Diyos. Ang mahalaga, nandun tayo sa pangunguna ng Espiritu ng Panginoon, na kung mangyari man ang mga bagay na ito, tayo ay nasa kategorya na ililigtas tayo ng Diyos. Amen? Nandun tayo sa isang panig na ililigtas tayo ng Diyos. Paano natin makakamit ang pagliligtas ng Diyos? Amen. Ayun na nga, yung mga bagay na pinapahayag sa atin ng Panginoon. Kung dumating sa yung mga bagay na ito na hindi ka handa, ano ang sabi ng Biblia? Sa aba ng mga hindi nakahanda. Sa aba ng mga binaliwala ang mga pagpapahayag na ito. Amen. Kaya ina-advise din lagi ng Biblia sa panahon na ito na tayo ay laging manalangin. Laging manalangin. Pray for our safety. Amen. Manalangin natin ang ating kaligtasan palagi. Manalangin natin ang ating sarili, ang ating sambahayan. Amen. At maging gano'n ang Iglesia ng Panginoon. Na kung saan tayo ay binubukod ng Diyos upang magtaglay ng ano bang termino ng Biblia doon? Na sa kaarawan ng Panginoon tayo ay magtaglay ng ano bang termino ng Biblia? Kalimutan mo. Kahanga-hangang araw ng Panginoon, tayo ay magtaglay ng pagliligtas, pagbubukod, yung pagtatangi ng Panginoon para sa atin. Amen. Kaya, salamat na lamang at mayroong ebanghelyo. Amen. Na dumating sa atin at sa pamagitan nito, tayo ay nabahaginan ng mga pagpapahayag kung saan sa ating pamumuhay ay naitutuwid natin ang mga bagay na ito para tayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Okay. Isa lang naman muna ang adhikain ng church noon. At
tayo ay maturuan ng mga bagay sa aral ng Diyos at tayo ay maging makalugod-lugod sa harap ng Diyos. Amen? Nandun tayo. Yun ang ipagpatuloy natin, yun ang gawin natin upang tayo ay laging magkaroon ng kapanatagan sa Panginoon. Amen? Mayroon tayong kapayapaan sa Panginoon. So, gawin lang natin ang kalooban ng Diyos, gawin natin ang katuwiran ng Diyos. Dahil mamaya siguro pag-aaralan natin sa katuwiran, pamamahala patungkol sa katuwiran ay may kaluwalhatian. Amen. Pamamahalang patungkol sa katuwiran ay may kaluwalhatian. At ang kaluwalhatian na yon ay sa panahong darating na kung saan mag-aari ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa ngayon, tinuturuan na tayo ng mga bagay ayon sa katuwiran ng Diyos upang kung tayo ay mapabilang sa mga lahing pinagpala, tayo ang magpapahayag o tayo yung magbibigay ng ganitong mga pagtuturo sa mga susunod na henerasyon. Amen? Kaya, maging biyasa tayo sa words of God. Maging maalam tayo sa salita ng Diyos. Para tayo ay gamitin ng Panginoon para may pahayag ng mga bagay na ito. At maisalin sa kanila kung anong katuwiran ng Diyos na nararapat para sa atin. Para sa tao, para sa pananampalataya, at para sa paglilingkod sa Diyos. Kaya, salamat sa Panginoon. At, tayo ay laging dinadalaw ng kanyang presensya. Sa pamagitan doon ay nagkakaroon tayo ulit ng panibagong inspirasyon, panibagong kalakasan para makapaglingkod tayo ulit ng may kapanatagan sa Diyos. Kung tayo may magsikli mabuti. Nawitin natin. God is so good.
Nangungusap ka sa pamamagitan ng iyong mga salita sa banal na kasulatan upang ituwid ang aming mga maling kaisipan. Nangungusap ka rin sa pamamagitan ng ibang tao upang kami ay sawayin at upang kami ay ituwid. Nangungusap ka rin sa mga bagay ng mga kaganapan kagaya na lamang po Diyos ng mga kalamidad na nangyayari. Ginagamit mo rin upang kami ay magkaroon ng kaisipan. Kailangan namin laging dumulog sa iyo at tumingin ang pagpapatnubay mo. At kailangan namin laging maging malakas at maging matibay sa pananampalataya at malugod ka na lagi sa amin. Upang kung kami ay hingi, ikaw din naman ay sasagot. Kung kami ay dudulog sa iyo, ikaw ay lalapit. Panginoon, narito ang iyong tingkawan na ito. Tingapin mo kami, Panginoon Jesus. Nagkawa ang iyong makapangyarihang kamay ay maramdaman ang bawat isa sa amin. Hanggang una-una, O God, naparito sila sa isang, naparito kami sa isang layunin na ikaw ay papurihan sa pasalamatan, sambahin at purihin Espiritu at katotohanan. Naparito kami, Panginoon, upang makinig ng iyong mga salita, ng iyong pagpapahayag. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita at pagpapahayag ay nakikilala ka namin ng lubusan ng Diyos. At sa kanilang pananampalatayang hayag, ikaw nawa ay malugod sa amin. At kasihan mo ang bawat isa sa bahay ko, sa loob ng bahay ko rin namin ito. Lord, na anuman ang aming mga kabagabagan, ay pagpanatagin mo kami, Panginoon. Anuman ang aming mga kabalisahan, payapain mo, Diyos. Kung ito ay aming ipagkakatiwala sa iyo, at aming unahin ang iyong katwiran at ang iyong kaharian, ibibigay mo, Diyos, anuman ang aming mga hingin. And you have said, higit pa sa mga bagay na aming hinihingi o iniisip, ang iyong kayang ibigay. Kaya panatag kami, O Lord, magpapatuloy sa paglilingkod sa pananampalataya, sa paghandog sa iyo ng aming mga sarili, sa bahay purihan. At anuman ang aming mga pagdulog sa iyo, ay siya mong pangyayari. Salamat po sa mga pagliligtas mo. Salamat sa mga pagpapagaling. Salamat, O Diyos. At kami ay patuloy mong iniingatan. Salamat sa mga espiritong iyong isinusugo upang patnubayan kami, O Diyos. Panginoon, naramdaman nawa ng bawat isa sa amin, kapangyarihan ng iyong kamay
na siyang humihipo sa aming mga puso. Siyang nagbabago ng aming mga kaisipan upang maging matuwid at karapat-dapat kami sa iyo. O Diyos, pinatagubilin namin sa iyo ang lahat ng mga bagay. O God, maging ang aming mga mahal sa buhay. Sapat sila ng Lord. Kung anong taglay namin, dahil sa iyong biyaya, nawa o Diyos ay masumpungan din nawa nila ang biyayang natanggap namin. O Lord, na sa pamagitan ng mga pangangaral na ito ay maging panata sa kanila ang pagkilos na iyong Espiritu Santo. Gaya namin, O God, sa aming pagpupuri, sa aming pagdalo sa bahay purihan na ito, mayroon kaming kapayapaan at kapanatagan sa iyong presensya. At nawa, taglayin namin ito hanggang sa isang buong linggo na darating. At kami, O Diyos, ay mabuhay na may katiwasayan at kaayusan sa lahat ng anyo ng pamumuhay, sa kabanalan, sa katuwiran, sa salita o sa gawa. Kami ay maging asin ng sanlibutan at maging ilaw ng sanlibutan na ito na nahahayag ng iyong mga dakilang gawa. Na makikita nila ang kabutihan ng iyong kapangyarihan sa bawat isa. Dahil ang kapangyarihan mo ay sa ikabubuti ng mga umiibig sa iyo. Ngunit kapahamakan sa mga hindi sumusunod at hindi tumatalima sa Ebanghelyo. O God, Panginoong Jesus, panatagin mo ang bawat isa sa amin. Kami ay mananahan sa aming pananampalataya at mananatili sa mga bagay na aming napag-aralan. Sapagkat ito ang nararapat. Kami, O Diyos, ay may katuwiran sa aming mga sarili na aming gagawin ito. Dahil ito ang kalooban ko at ito ang mga pahayag sa iyong mga banal na salita. Patuloy mong kausapin, O Diyos, sa bawat isa sa amin, sa katuwiran mo at sa kabanalan mo, sa mga kapahayagan mo at sa kadakilahan mo. Purihin niyo, O Diyos, luluwan natin sa mataas mong pangalan